Chapter 5. Mabuti ang risk. Mabuti pang mawala ang buhay kaysa sayangin ito. Kung ang pahalagahan si Kristo ng higit sa lahat sa buhay at kamatayan ng ating nag-iisang pasyon na sumasaklaw sa lahat, at kung ang buhay na higit na nakapagtatanghal sa Kanya ay ang buhay na malaki ang kabayaran ng pag-ibig. Ang buhay kung ganoon ay risk, at ang risk ay mabuti. Ang iwasan o takasan ito ay ang sayangin ang buhay mo. Ano ang risk? Ang definition ko sa salitang risk ay isang aksyon o kilos na maglalantad sa iyo sa posibilidad ng kawalan o kapinsalaan. Ang mag-take ng risk ay makipagsapalaran. Kapag ikaw ay nakipagsapalaran, maaari kang mawalan ng pera, maaaring mawala sa iyo ang respeto ng iba, maaaring mawala sa iyo ang kalusugan mo at maging ang buhay mo. At higit pa riyan, maaari mo ring malagay sa panganib ang ibang tao, hindi lamang ang iyong sarili. Maaaring malagay sa kapahamakan ang mga buhay nila. Kung gayon, ang isa bang taong marunong at mapagmahal ay makikipagsapalaran? Karunungan ba ang ilantad ang iyong sarili sa kawalan? Mapagmahal ba ang ilagay sa panganib ang ibang tao? Ang mawalan ba ng buhay ay kapareho ng pagsayang dito? Depende. Pwede mo siyempreng itapon lang ang iyong buhay sa 100 makasalanang paraan at mamatay bilang resulta niyon. Kung iyan ang usapan, ang mawalan at magsayang ng buhay ay magiging magkapareho, pero ang mawalan ng buhay ay hindi laging kapareho ng pagsayang dito. Paano kung ang hindi pakikipagsapalaran ay magreresulta sa kawalan at kapinsalaan? Maaaring hindi karunungan ng maging sigurista. At paano kung ang isang matagumpay na pakikipagsapalaran ay magdadala ng malaking pakinabang sa maraming tao? At ang pagkabigong gawin ito ay magdadala ng kapahamakan sa iyong sarili? Maaring hindi pagiging mapagmahal ang piliin ang kaginhawaan o security kapag may dakilang makakamit para sa layunin ni Kristo at para sa kabutihan ng iba. Ang risk ay bahagi na ng ating maikling buhay. Bakit mayroong tinatawag na risk? Ito ay dahil mayroong tinatawag na kamangmangan. Kung walang kamangmangan, wala ring risk. Posible ang risk dahil hindi natin alam kung ano ang kahahantungan ng mga bagay. Ibig sabihin nito ang Diyos ay hindi maaaring makipagsapalaran. Alam niya ang kalalabasan ng lahat ng kanyang choices bago ito mangyari. Ito ang ibig sabihin na maging Diyos laban sa lahat ng Diyos ng mga bansa. At dahil alam niya ang lahat ng kalalabasan ng kanyang mga gagawin bago pa ito mangyari, siya ay nagpaplano ng nararapat. Ang kanyang walang hanggan at perpektong karunungan ang nagtatanggal o nag-aalis sa posibilidad ng pakikipagsapalaran. Pero hindi para sa atin. Hindi tayo Diyos, tayo ay mga mangmang. Hindi sinasabi o dinidetalye sa atin ng Diyos kung ano ang nakatakda niyang gawin bukas o 5 taon mula ngayon. Malinaw na itinakda ng Diyos na tayo ay mamuhay at kumilos sa ating kamangmangan at sa kawalang kasiguraduhan tungkol sa kahihinatnan ng ating mga gawa. Sinabi niya sa atin, halimbawa, sa Santiago chapter 4, verse 13 to 15. Makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan, at 1 taon kaming mananatili roon, mangangalakal kami at kikita ng malaki. Ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo'y parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sabihin ninyo, kung loloobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. Hindi mo alam kung titigil sa pagtibok ang puso mo bago mo matapos pakinggan ang pahinang ito. Hindi mo alam kung may driver na mawawala sa kanyang linya at babanggain ka sa susunod na linggo. O kung ang pagkain sa restaurant ay magkaroon ng nakamamatay na virus. O kung mapaparalisa ka dahil sa stroke bago matapos ang linggong ito. O kung may isang lalaking babaril sa iyo sa isang shopping center. Hindi tayo Diyos. Hindi natin alam kung ano ang darating bukas. Ang pagsira sa maling paniniwala tungkol sa safety. Kaya naman ang risk ay bahagi na ng ating pansamantalang buhay. Hindi natin maiiwasan ang risk kahit na gustuhin natin. Natural sa atin ang pagiging mangmang at hindi sigurado tungkol sa kinabukasan. Ang lahat ng plano nating gawin bukas ay maaaring masira ng 1,000 hindi malamang bagay kahit tayo ay mananatili sa bahay o maglalakbay. Ang isa sa mga layunin ko ay sirain ang maling paniniwala tungkol sa safety
At kahit paano ay iligtas kayo mula sa pang-akit ng security dahil ito ay isang ilusyon. Wala nito. Sa bawat direksyong haharapin mo ay may mga bagay na hindi natin nalalaman at wala sa ating kontrol. Ito ang kalunos-lunos na pagkukunwari dahil sa pagkaakit sa security. Araw-araw tayong nakikipagsapalaran para sa ating sarili, ngunit pinaparalisa naman tayo sa pakikipagsapalaran para sa iba sa daan ng pag-ibig ng Kalbaryo. Nadadaya tayo at iniisip natin na maaari nitong ilagay sa panganib ang security na sa totoo lang ay wala naman. Para sirain ang maling paniniwala tungkol sa safety at para alisin sa iyo ang pagkaakit sa ilusyon ng security ay balikan natin ang Bible at makikita natin na tama ang pakikipagsapalaran para kay Kristo at ang hindi ito gawin ay pagsayang sa buhay mo. Mangyari nawa ang kalooban ni Yahweh. Pag-isipan mo ang context ng 2 Samuel chapter 10. Ipinahiya ng mga Amalekita ang mga mensahero ng Israel at ginawang kasuklam-suklam ang kanilang mga sarili sa paningin ni David. Para protektahan ang kanilang mga sarili, kumuha sila ng mga Syrians para makasama nilang lumaban sa mga Israelita. Si Joab, ang pinuno ng hukbo ng Israel, ay napaligiran ng mga Amalekita sa isang panig at mga Syrians sa isa pa. Kaya hinati niya ang kanyang mga kawal, nilagay ang kanyang kapatid na si Abishai para pamunuan ang isang grupo ng mga kawal, at siya naman ang namuno sa isa pang hukbo. Sa verse 11 ay nangako silang tutulungan ang isa't isa. Pagkatapos ay dumating ang dakilang salitang ito sa verse 12. Magpakatapang kayo, lakasan ninyo ang loob sa paglaban alang-alang sa bayan at sa mga lunsod ng ating Diyos, at mangyari nawa ang kalooban ni Yahweh. Ano ang ibig sabihin ng mga huling salita, mangyari nawa ang kalooban ni Yahweh? Ang ibig sabihin ay gumawa si Joab ng isang strategic decision para sa mga bayan ng Diyos, at hindi niya alam kung ano ang kalalabasan nito. Wala siyang special revelation mula sa Diyos sa usaping ito. Kailangan niyang gumawa ng desisyon base sa sanctified wisdom. Kailangan niyang mangahas o tumakas. Hindi niya alam kung ano ang kalalabasan. Kaya gumawa siya ng desisyon at ipinagkatiwala niya ang resulta sa Diyos. At ito ay tama. Kung dapat akong mamatay, ako nga ay mamamatay. Ang kwento ni Reyna Esther ay isa pang halimbawa ng matapang na pakikipagsapalaran para sa pag-ibig at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Mayroong isang lalaking Hudyo na ang pangalan ay Mordecai na nabuhay sa 5 siglo bago ipinanganak si Kristo noong panahon ng pagpapatapon sa mga Hudyo. Mayroon siyang nakababatang pinsan na kanyang inampon na ang pangalan ay Esther. Si Esther ay lumaking maganda at sa huli ay kinuha ng hari ng Persya na si Haring Xerxes para maging kanyang reyna. Si Haman, isa sa mga pangunahing prinsipe ni Haring Xerxes, ay namumuhi kay Mordecai at sa lahat ng Jewish refugees, kaya hinikayat niya ang hari para iutos na silang lahat ay lipulin. Hindi naisip ng hari na ang kanyang mismong reyna ay isang Hudyo. Sinabi ni Mordecai kay Esther na pumunta sa hari at makiusap para sa kanyang mga kababayan. Ngunit nalalaman ni Esther na may batas na ang sinumang pumunta sa hari nang hindi naman pinapatawag ay ipapapatay maliban na lamang kung itaas niya ang kanyang gintong setro. Alam din niya na nakataya rito ang buhay ng kanyang mga kababayan. Pinadala ni Esther kay Mordecai ang kanyang tugon. Tipunin mo ang lahat ng Hudyo rito sa Susa at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kakain o iinom sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Mag-aayuno rin kami ng aking mga katulong na babae. Pagkatapos, pupunta ako sa hari kahit ito'y labag sa batas, at kung dapat akong mamatay, ako nga ay mamamatay. Ayon sa Esther chapter 4 verse 15-16. Kung dapat akong mamatay, ako nga ay mamamatay. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito na hindi alam ni Esther kung ano ang kahihinatnan ng kanyang gagawin. Wala siyang special revelation mula sa Diyos. Ginawa niya ang kanyang desisyon base sa karunungan at sa kanyang pag-ibig sa kanyang mga kababayan at pagtitiwala sa Diyos. Kailangan niyang mangahas o kaya ay tumakas. Hindi niya alam kung ano ang kalalabasan ng mga bagay, kaya gumawa siya ng desisyon at ipinaubaya ang resulta sa Diyos. Kung dapat akong mamatay, ako nga ay mamamatay. At ito ay tama. Hindi kami maglilingkod sa inyong mga Diyos. Tingnan mo ang isa pang halimbawa mula sa Old Testament. Ang lugar ay ang Babylon. Ipinatapon ang mga Hudyo. Ang hari ay si Nebuchadnezzar.
Nagtayo siya ng isang imaheng ginto at pagkatapos ay ipinag-utos na kapag tumunog ang trompeta, ang lahat ng tao ay yuyuko o luluhod sa imahe. Ngunit sina Shadrach, Meshach at Abednego ay hindi lumuhod. Ang sinamba nila ay ang tangi at totoong Diyos ng Israel. Kaya tinakot sila ni Nebuchadnezzar at sinabi na kapag hindi sila sumamba sa imahe, sila ay ipapatapon sa nagbabagang hurno. Sumagot sila, "Mahal na Haring Nebuchadnezzar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos. Nisasamba sa rebultong ginto na ipinagawa ninyo." Ayon sa Daniel chapter 3 verse 16 to 18, malinaw na ito ay risk. Naniniwala kami na ililigtas kami ng aming Diyos. Ngunit kahit hindi niya gawin, hindi kami maglilingkod sa inyong mga Diyos. Hindi nila alam kung ano ang kahihinatnan. Parang sinabi na rin nila ang sinabi ni Esther, kung dapat kaming mamatay, kami nga ay mamamatay. At ipinaubayan nila ang resulta sa Diyos katulad ng ginawa ni na Joab at Abishai. Mangyari nawa ang kalooban ni Yahweh, at ito ay tama. Tama lamang na makipagsapalaran para sa layunin ng Diyos. Handa akong mamatay alang-alang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang dakilang risk-taker ng New Testament ay si Apostol Pablo. Isipin mo muna siya noong nasa daan patungong Jerusalem pagkatapos ng ilang taon ng paghihirap para kay Kristo sa halos lahat ng puntahan niya. Nagpasya siya sa patnubay ng banal na espiritu na pumunta sa Jerusalem ayon sa Gawa chapter 19 verse 21. Nangolekta siya ng pera para sa mga mahihirap at sisiguraduhin niya na matapat itong maipapadala. Nakarating siya hanggang Caesarea at isang propetang nagngangalang Agabus ang pumunta roon mula sa Judea at itinali ang kanyang sariling kamay at paa gamit ang sinturon ni Pablo at sinabi, "Ito ang sinabi ng Espiritu Santo. Ganito gagapusin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang may-ari ng pamigkis na ito, at siya'y ibibigay sa kamay ng mga hentil." Ayon sa Gawa chapter 21 verse 11. Noong marinig ito ng mga mananampalataya, nagmakaawa sila kay Pablo na huwag nang pumunta sa Jerusalem. Sumagot siya, "Ano ang ginagawa ninyo? Sa pag-iyak ninyong iyan ay dinudurog ninyo ang aking puso. Handa ako, hindi lamang magpagapos, kundi kahit mamatay doon sa Jerusalem, alang-alang sa pangalan ng Panginoong Hesus." Ayon sa Gawa chapter 21 verse 13. Pagkatapos, sinabi ni Lucas sa atin na nagpaubaya na ang kanyang mga kaibigan. Tumigil na kami nang hindi namin siya mapigilan. Nasabi na lamang namin, masunod ang kalooban ng Panginoon ayon sa Gawa chapter 21 verse 14. Sa makatuwid, naniwala si Pablo na ang pagpunta sa Jerusalem ay kinakailangan para sa layunin ni Kristo. Hindi niya alam kung ano ang detalye ng mangyayari sa kanya roon o kung ano ang kahihinatnan. Sigurado ang pagkaaresto at paghihirap, pero pagkatapos ay ano? Kamatayan? Pagkabilanggo? Pagpapatapon? Walang nakakaalam. Kaya ano ang sinabi nila? Maaari silang magkasundo sa isang bagay. Masunod ang kalooban ng Diyos. O katulad ng sinabi ni Joab, mangyari nawa ang kalooban ni Yahweh, at ito ay tama. Kapighatian ang naghihintay sa akin sa bawat bayang dadaanan ko. Sa katunayan, ang buong buhay ni Pablo ay puno ng risk. Sinabi niya sa Gawa chapter 20 verse 23, "Binalaan ako ng Espiritu Santo na pagkabilanggo at kapighatian ang naghihintay sa akin sa bawat bayang dadaanan ko." Pero hindi niya nalalaman kung sa paanong paraan sila darating o kung kailan sila darating o kung sa pamamagitan nino. Nagdesisyon si Pablo na ipagsapalaran ang kanyang buhay sa Jerusalem nang may buong kaalaman kung ano ang maaaring mangyari. Ano man ang kanyang napagdaanan na o napagtiisan na, ay naging dahilan upang hindi na niya pagtakhan o pagdudahan pa kung ano ang maaaring mangyari sa Jerusalem. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo, 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsang pinagbabato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan at minsay buong araw at gabi akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa aking mga kababayan at sa mga hentil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat,
Sa mga huwad na kapatid, naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin ngunit wala man lamang maibalabal. Bukod sa lahat ng ito ay araw-araw kong pinapasan ang mga alalahanin para sa lahat ng mga iglesia, ayon sa 2 Korinto chapter 11 verse 24 to 28. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin ay hindi alam ni Pablo kung saan manggagaling ang susunod na hagupit. Araw-araw ay nalalagay sa panganib ang buhay niya alang-alang sa Diyos. Hindi safe ang mga daanan, hindi safe ang mga ilog, hindi rin siya safe maging sa kanyang mga kababayan, ang mga Hudyo. Mapanganib din ang mga hentil, mapanganib ang mga bayan. Kahit ang kagubatan ay hindi safe, maging ang dagat ay mapanganib. Kahit ang mga tinatawag na mga kapatid na Kristiyano ay hindi rin secure. Ang safety ay isang ilusyon. Ito ay hindi umiiral para kay Apostol Pablo. Mayroon siyang dalawang pagpipilian, ang sayangin ang buhay niya o ang mabuhay ng may panganib, at malinaw na kung ano ang pinili niya. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus. Ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Ayon sa Gawa chapter 20 verse 24. Hindi niya alam kung ano ang darating sa kanya sa bawat araw. Ngunit ang daan ng Kalbaryo ang tumawag, at sa bawat araw ay nalalagay sa panganib ang kanyang buhay, at ito ay mabuti. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Upang hindi natin isipin na itong buhay ng palagiang pakikipagsapalaran ay para lamang kay Pablo. Sinigurado niyang sabihin sa mga bagong Kristiyano na makakatagpo o makakaranas din sila ng mga paghihirap o pagsubok. Pagkatapos magtayo ng mga bagong iglesia sa kanyang unang paglalakbay bilang misyonero, bumalik siya matapos ang ilang buwan upang palakasin ang loob ng mga alagad at payuhang manatiling tapat sa pananampalataya at upang sabihin na daranas muna tayo ng maraming kapighatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos, ayon sa Gawa chapter 14 verse 22. Noong sumulat siya sa mga batang iglesia sa Tesalonica, ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala na baka maapektuhan sila ng kanilang mga paghihirap, kaya sinabi niya sa kanila, alam ninyong ang mga pag-uusig ay bahagi ng kalooban ng Diyos para sa atin, ayon sa unang Tesalonica chapter 3 verse 3. Sa makatuwid, ang buhay Kristiyano ay isang buhay na tinawag para sa pakikipagsapalaran. Nilinaw ito ni Jesus. Sinabi niya halimbawa sa Lucas chapter 21 verse 16, ipagkakanulo kayo kahit ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay nila ang ilan sa inyo. Ang keyword dito ay ilan. At ipapapatay nila ang ilan sa inyo. Inilalagay ng salitang ito ang buhay ng mga disciples sa mundong ito sa isang malaking kawalang kasiguraduhan. Hindi lahat ay mamamatay alang-alang kay Kristo. Ngunit hindi rin naman lahat ay mabubuhay. Ang ilan ay mamamatay. Ang ilan ay mabubuhay. Ito ang ibig kong sabihin sa risk. Kalooban ng Diyos na hindi tayo maging sigurado kung ano ang mangyayari sa atin sa buhay natin dito sa mundo. Kaya nga, kalooban ng Panginoon ang makipagsapalaran alang-alang sa layunin ng Diyos. Naging mahirap ang buhay para kay Jesus at sinabi niya na magiging mahirap din ito para sa kanyang mga tagasunod. Alalahanin ninyo ang sinabi kong ito, walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo, ayon sa Juan chapter 15 verse 20. Kaya binalaan ni Pedro ang mga iglesia sa Asia na magiging normal na lang ang mga maling pagtrato. Mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na parabang ito'y di pangkaraniwan. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang espiritu ng kaluwalhatian, ang espiritu ng Diyos, ayon sa unang Pedro chapter 4 verse 12 to 14. Ang maging Kristiyano ay ang ipagsapalaran ng iyong buhay. Ang unang 3 siglo ng Christian Church ang nagtakda ng pattern of growth nito habang nasa ilalim ng panganib o pagbabanta. Isinulat ni Stephen Neal sa kanyang libro na History of Christian Missions, walang duda
Ang mga Kristiyano sa ilalim ng Roman Empire ay walang legal na karapatan para mabuhay at may pananagutan sa pinakamahigpit na batas. Nalalaman ng bawat Kristiyano na darating ang panahon na maaaring kailanganin niya na magpatotoo sa kanyang pananampalataya kapalit ang kanyang buhay. Maaari, ibig sabihin mayroong risk. Lagi iyong naroon. Maaaring tayo ay patayin dahil sa pagiging Kristiyano. Maaari rin namang hindi. Ito ay isang risk. Normal na yan. At ang maging Kristiyano sa ilalim ng mga sitwasyong iyon ay mabuti. Sa katunayan, ang pag-ibig na nagtataas kay Kristo na ipinakita ng mga Kristiyano sa kabila ng risk ang gumulat sa pagganong mundo. Ninais ni Roman Emperor Julian noong 332 AD to 363 AD na muling buhayin ang sinaunang relihiyong pagano. Ngunit nakita niyang parami ng parami ang naaakit sa Kristyanismo. Sinulat niya ang kanyang pagkabigo laban sa mga atheists na ito, mga hindi naniniwala sa mga Roman gods kundi kay Kristo. Ang atheism ay namayagpag sa pamamagitan ng kanilang mapagmahal na paglilingkod sa mga dayuhan at sa pamamagitan ng kanilang pangangalaga sa burol ng namatay. Isang eskandalo na walang kahit isang Hudyo ang pulubi, na ang mga walang Diyos na mga Galileans ay nagmamalasakit, hindi lamang sa mga mahihirap na kabilang sa kanila, kundi maging sa mga kabilang sa atin. Habang napupunta naman sa wala ang paghahanap ng tulong ng mga kabilang sa atin na dapat ay ipinagkaloob natin sa kanila, malaki ang kapalit ng pagsunod kay Kristo. Mayroong risk kahit saan. Ngunit katulad ng nakita natin sa chapter 3, ito mismong risk na ito ay ang paraan kung paanong mas nagliliwanag ang kahalagahan at kaluwalhatian ni Kristo. Paano sayangin ang 40 taon at libo-libong mga buhay? Ngunit ano ang nangyayari kapag ang mga anak ng Diyos ay hindi nakatakas mula sa mapanlinlang na pangakit ng security? Ano ang nangyayari kapag sinubukan nilang mabuhay sa ilusyon ng pagiging ligtas? Ang sagot ay mga nasayang na buhay. Natatandaan mo ang panahon na nangyari iyan? Wala pang 3 taon simula noong ang mga Israelita ay lumaya mula sa Ehipto sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ngayon ay nasa hangganan na sila ng lupang pangako. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Pumili ka ng isa sa mga kinikilalang pinuno ng bawat lipi at isugo mo sila upang manmanan ng Canaan, ang lupaing ibibigay ko sa inyo," ayon sa Bilang chapter 13 verse 2. Kaya ipinadala ni Moises sila Caleb, Josue at 10 iba pang lalaki. Pagkatapos ng 40 araw ay bumalik sila na may malaking tumpok ng ubas na nakasabit sa isang poste na nasa pagitan ng 2 lalaki. Puno ng pag-asang hinimok ni Caleb ang kanyang mga kababayan. Hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin, ayon sa Bilang chapter 13 verse 30. Ngunit sinabi ng iba, hindi natin sila kaya sapagkat mas malakas sila kaysa atin, mula sa verse 31. Hindi nagawa ni Caleb na sirain ang maling paniniwala tungkol sa safety. Ang mga tao ay hawak ng mapanlinlang na pang-akit ng security, ang paniniwala na mayroong ligtas na paraan ng pamumuhay maliban sa landas ng pagsunod sa Diyos. Nagreklamo sila laban kina Moises at Aaron at nagpasyang bumalik na lamang sa Ehipto, ang malaking ilusyon ng safety. Sinubukan ni Josue na palayain sila mula sa kanilang pagkatuliro. Mainam ang lupaing tiningnan namin, saganang-sagana sa lahat ng bagay. Kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupaing iyon na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Huwag lamang kayong maghihimagsik laban sa Kanya, magtiwala kayo sa Kanya, at huwag matakot sa mga taga-roon. Madali natin silang matatalo, kasama natin si Yahweh at ginapinan niya ang kanilang mga Diyos. Kaya huwag kayong matakot, ayon sa Bilang chapter 14 verse 7 to 9. Pero kahit si Josue ay walang nagawa para masira ang kanilang ilusyon ng safety. Nahumaling ang mga tao sa isang dream world ng security at sinubukan nilang batuhin sina Caleb at Josue. Ang resulta ay libo-libong nasayang na mga buhay at nasayang na mga taon. Malinaw na mali ang hindi mangahas na labanan ang mga higante sa lupain ng Canaan. O gaano na lamang ang nasasayang kapag hindi tayo nakikipagsapalaran alang-alang sa Diyos. Ikaw naman, tama ang makipagsapalaran. At ang dahilan ay hindi dahil ipinangako ng Diyos ang tagumpay sa lahat ng ating gagawin alang-alang sa Kanya. Walang pangako na ang bawat pagsisikap para sa Diyos ay magtatagumpay. At least hindi sa ngayon. Nakipagsapalaran si Juan na tagapagbautismo nung tawagin niyang isang mangangalunya si Haring Herodes.
noong idiborsyo nito ang kanyang asawa para makuha ang asawa ng kanyang kapatid na lalaki. Dahil dito ay pinapugot niya ang ulo ni Juan, at tama ang ginawa niya na ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa layunin ng Diyos at para sa katotohanan. Walang kahit anong kritisismo si Kristo sa kanya, tanging mataas na pagpuri lamang, ayon sa Mateo chapter 11 verse 11. Nakipagsapalaran si Pablo sa pagpunta sa Jerusalem para kumpletuhin ang kanyang ministeryo sa mga mahihirap. Siya ay ginulpi at ipinatapon sa kulungan sa loob ng 2 taon at pagkatapos ay inilipat sa Roma at pinatay doon matapos ang 2 taon. At mabuti ang ginawa niya na ipagsapalaran ang kanyang buhay alang-alang kay Kristo. Ilang mga libingan ang mayroon sa Africa at Asia dahil libo-libong mga batang misyonero ang napalaya ng kapangyarihan ng banal na espiritu mula sa pang-akit ng security at pagkatapos ay inialay ang kanilang buhay upang maparangalan si Kristo sa mga taong hindi pa naaabot ng mabuting balita ni Kristo. At ikaw naman? Ikaw ba ay nabihag na rin ng pang-akit ng security? Paralisado na sa pakikipagsapalaran alang-alang sa layunin ng Diyos? O ikaw ay napalaya na ng kapangyarihan ng banal na espiritu mula sa ilusyon ng seguridad at kaginhawaan ng Ehipto? Kayo bang mga lalaki ay magsasabi kasama ni Joab, alang-alang sa pangalan niya, susubukan ko at nawa ay mangyari ang kalooban ni Yahweh? Kayo bang mga babae ay magsasabi kasama ni Esther, alang-alang kay Kristo gagawin ko at kung dapat akong mamatay, ako nga ay mamamatay? Ang makipagsapalaran para sa mga maling dahilan. Higit sa isa ang panganib ng pagtawag sa mga Kristiyano na makipagsapalaran. Binanggit ko ang isa sa mga ito sa chapter 4 na maaari tayong mahumaling sa self-denial o pagtatakwil sa sarili na hindi na natin na-enjoy ng mabuti ang mga kaaliwan ng buhay na ito na binigay ng Diyos para sa ating kabutihan. Ang isa pang panganib na mas malala ay ang mapalapit tayo sa buhay na puno ng risk para sa dahilang nakapagtataas sa sarili. Maaari nating maramdaman na tumataas ang adrenaline ng heroism. Maaari nating hamakin ang mga tamad at duwag at maramdaman na tayo ay nakatataas. Maaari nating isipin na ang risk ay isang uri ng pagiging matuwid na dahilan para maging katanggap-tanggap sa Diyos. Maaaring nawawala sa lahat ng mga pagkakamaling ito ang pananampalataya, na tulad ng sa isang bata sa makapangyarihang paghahari ng Diyos sa mundo at sa kanyang matagumpay na pag-ibig. Iniisip ko na ang kapangyarihan at motibo sa likod ng pakikipagsapalaran alang-alang sa Diyos ay hindi heroism o ang pagnanasa sa adventure o ang lakas ng loob mula sa pagtitiwala sa sarili o ang pangangailangan para makuha ang pabor ng Diyos, kundi ang pananampalataya sa anak ng Diyos, si Hesukristo na nagkakaloob sa lahat, naghahari sa lahat at nakapagbibigay ng ganap na kagalakan. Ang lakas para ipangahas na mapahiya alang-alang kay Kristo ay ang pananampalataya, na ang pag-ibig ng Diyos ang magpaparangal sa iyo sa huli at magtataguyod ng iyong layunin. Ang lakas para ipagsapalaran ang mawalan ng pera alang-alang sa gospel ay ang pananampalataya na mayroon tayong kayamanan sa langit na hindi mawawala. Ang lakas para ipangahas ang mawalan ng buhay sa mundong ito ay ang pananampalataya sa pangako na ang nawalan ng buhay sa mundong ito ang siyang magkakaroon nito sa darating na panahon. Ito ay ibang-iba sa heroism at self-reliance. Kapag nag-take tayo ng risk na mawalan ng mukhang ihaharap o salapi o buhay, dahil naniniwala tayo na palagi tayong tutulungan ng Diyos at Kanyang gagamitin ang ating kawalan sa huli, upang higit tayong mag-alak sa Kanyang kaluwalhatian, hindi tayo ang nabibigyan ng papuri dahil sa ating katapangan. Ang Diyos ang napapapurihan dahil sa Kanyang pangangalaga. Sa paraang ito ay naipapakita ng risk ang kahalagahan ng Diyos at hindi ang ating kagitingan. Ang pundasyong ito para sa kawalan ng takot ay hindi dapat i-assume. Tayo ay may natural na ugali na mag-risk sa mga maling kadahilanan. Kung wala si Kristo, tayong lahat ay mga legalist o lechers at heart. Palaging gustong sundin ang sarili nating naisin o gustong gawin ang nais ng Diyos sa sarili nating paraan para patunayan ang ating sariling kakayahan. Dahil natural ito sa atin, kailangan natin ng proteksyon. Binigyan tayo ng Diyos ng isa pang paraan para sa pakikipagsapalaran. Gawin natin ito sa pamamagitan ng kalakasan mula sa Diyos upang sa lahat ng bagay ang Diyos ay mapapurihan sa pamamagitan ni Hesukristo ayon sa unang Pedro chapter 4 verse 11.
Binibigay ng Diyos ang kanyang kalakasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang mga pangako. Sa bawat kawalan na ating ipinagsapalaran upang maparangalan si Jesus, ang Diyos ay nangangakong ibabalik ito ng higit pa sa pamamagitan ng kanyang pakikipag-isa sa atin na siyang kasiyasiya sa lahat. Ang kapangyarihan para makipagsapalaran ay nasa pangako ng Diyos. Sa unang bahagi ng chapter na ito ay nabanggit ko ang Lucas chapter 21 verse 16 kung saan sinabi ni Jesus sa kanyang mga disciples at ipapapatay nila ang ilan sa inyo. Ngunit hindi ko binanggit ang pangakong kasunod niyan, kapopotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi kayo malalagasan kahit isang hibla ng buhok mula sa verse 17 to 18. Ito ay isa sa mga masasakit na paradoxes sa Bible. Ipapapatay ang ilan sa inyo, ngunit hindi kayo malalagasan kahit isang hibla ng buhok. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang nais sabihin sa atin ni Jesus noong sinabi niya na, sige, mangahas kayong sumunod, ipapapatay ang ilan sa inyo, ngunit hindi kayo malalagasan kahit isang hibla ng buhok? Sa tingin ko, ang pinakamagandang commentary sa mga verses na ito ay ang Roma chapter 8 verse 35 at verse 39. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ikumpara mo ang terrible at kahanga-hangang mga salitang ito sa sinabi ni Jesus, at ipapapatay ang ilan sa inyo, ngunit hindi kayo malalagasan kahit isang hibla ng buhok. Katulad ni Jesus, sinabi ni Pablo na hindi tinatanggal ng pag-ibig ni Jesus ang mga paghihirap natin. Ano ang sagot ni Pablo sa kanyang katanungan sa verse 35? Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Ang sagot niya sa verse 37 ay isang mataginting na hindi. Pero huwag mong baliwalain ang implication ng tanong. Ang dahilan kung bakit hindi tayo maihihiwalay ng mga bagay na ito sa pag-ibig ni Kristo ay hindi dahil hindi ito nangyayari sa mga taong minamahal ni Kristo. Nangyayari ang mga ito. Ang pagbanggit ni Pablo sa awit chapter 44 verse 22 ay nagpapakita na ang mga bagay na ito sa katunayan ay nangyayari sa mga tagasunod ni Kristo. Dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Sa makatuwid, ang pag-ibig ni Kristo para sa atin ay hindi nagliligtas sa atin mula sa mga paghihirap na ito. Totoo ang risk. Ang buhay Kristiyano ay isang masakit at mahirap na buhay. Hindi joyless, pero hindi rin naman painless. Talaga bang ibinibigay ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan? Ito ang ibig sabihin ng salitang sa lahat ng mga ito na matatagpuan sa verse 37. Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay. Tayo ay lalong higit pang magtatagumpay sa ating mga paghihirap, hindi sa pag-iwas sa mga ito. Kaya sang-ayon si Pablo kay Jesus, at ilan sa inyo ay ipapapatay. Ang pagsunod ay risk at mabuti ang makipagsapalaran alang-alang sa Diyos. Ang ilan sa mga risk na binanggit sa verse 35 ay kaguluhan, ang iba-ibang uri ng gulo at pagkaapi na sinabi ni Pablo na dapat nating daanan patungo sa langit mula sa Gawa chapter 14 verse 22. Kapighatian, mga kalamidad na nagdadala ng stress at nagbabanta na baliin tayo na tulad ng stick mula sa 2 Korinto chapter 6 verse 4 at chapter 12 verse 10. Pag-uusig, aktibong pagsalungat mula sa mga kaaway ng mabuting balita ni Kristo mula sa Mateo chapter 5 verse 11 to 12. Panganib, bawat uri ng panganib o banta sa katawan, kaluluwa at pamilya mula sa 2 Korinto chapter 11 verse 26. Kamatayan, espada ang sandatang pumatay kay Santiago mula sa Gawa chapter 12 verse 2. Pagkagutom at kahirapan at kahubaran,
ang kawalan ng pagkain at damit. Inilagay ko ang pagkagutom at kahirapan at kahubaran sa huli dahil dala-dala nito ang pinakamalaking problemang dapat nating harapin. Hindi ba't sinabi ni Jesus, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ayon sa Mateo chapter 6 verse 25 at verse 31 to 33. Maaari nating itanong, kung gayon, ano sa dalawang ito? Ang mga Kristiyano ba ay nakatakdang dumanas ng pagkagutom at kahirapan at kahubaran ayon sa Roma chapter 8 verse 35 o ipagkakaloob ng Diyos ang lahat ng bagay na ito kapag kinailangan natin ayon sa Mateo chapter 6 verse 33? Ang mga Kristiyano ba ay hindi kailanman magugutom o mamamatay sa gutom o mawawalan ng pandamit sa katawan? Hindi ba't ang ilan sa pinakadakilang mga Kristiyano sa mundo ay hinubaran at namatay sa gutom? Ano naman ang tungkol sa Hebreo chapter 11 verse 37 to 38? Ang iba naman ay pinagbabato, nilagari sa dalawa, tinukso at pinatay sa tabak. Ang iba ay nagdamit ng balat ng tupa at kambing. Ang iba ay namulubi, inapi at pinagmalupitan. Hindi karapat-dapat sa kanila ang daigdig. Nagpagala-gala sila sa mga ilang at kabundukan. Nagtago sila sa mga yungib at lungga sa lupa. Ang kawalan at kahirapan ng mga mananampalatayang ito ay hindi dahil hindi sila naniwala. Sila ay mga matapat, mga taong sa mga iyon ay hindi karapat-dapat ang daigdig. Ang lahat ng kailangan mo para gawin ang kanyang kalooban at maging maligaya magpakailanman. Ano ngayon ang ibig sabihin ni Kristo na ang lahat ng mga bagay na ito, pagkain at damit, ay ibibigay sa iyo kapag inuna mong bigyang halaga ang kaharian ng Diyos? Pareho lamang sa ibig niyang sabihin noong sinabi niya na, ilan sa inyo ay ipapapatay, ngunit hindi kayo malalagasan kahit isang hibla ng buhok, ayon sa Lucas chapter 21 verse 16 to 18. Ang ibig sabihin niya ay mapapasa iyo ang lahat ng kailangan mo para magawa ang kalooban niya at magalak sa kanya ng ganap at walang hanggan. Gaanong pagkain at damit ang kailangan? Kailangan para saan? Maari nating tanungin, kailangan para maging komportable? Hindi ipinangako ni Jesus ang kaginhawaan. Kailangan para maiwasan ang kahihiyan? Hindi. Tinawag tayo ni Jesus na dalhin ang kahihiyan alang-alang sa kanyang pangalan ng may kagalakan. Kailangan para manatiling buhay? Hindi niya ipinangako na ililigtas tayo sa kamatayan ng kahit anong uri. Ang pag-uusig at salot ay pumapatay sa mga mananampalataya. Ang mga Kristiyano ay namamatay sa bitayan at ang mga Kristiyano ay namamatay sa sakit. Kaya isinulat ni Pablo, at hindi lamang ang sanglilikha, kundi tayong mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos ay dumaraing din, habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating mga katawan, ayon sa Roma chapter 8 verse 23. Ang ibig sabihin ni Jesus ay hindi hahayaan ng ating Ama sa Langit na tayo ay subukin ng higit sa ating makakaya, ayon sa unang Korinto chapter 10 verse 13. Kung merong isang tabas ng tinapay na kailangan mo bilang anak ng Diyos upang mapanatili ang iyong pananampalataya sa piitan ng pagkagutom, mapapasa iyo ito. Hindi nangako ang Diyos ng sapat na pagkain para sa kaginhawaan o buhay. Nangako siya ng sapat upang ikaw ay magtiwala sa Kanya at gawin ang Kanyang kalooban. Magagawa ko ang lahat sa pamamagitan ni Kristo kahit pa ang magutom. Noong ipinangako ni Pablo na buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kasasabi lang niya na, alam ko kung paano maghikahos, alam ko rin kung paano managana, natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo, ayon sa Filipos chapter 4 verse 12 to 13 and 19. Ang lahat ng ito ay nangangahulugan na
Kaya kong magutom sa pamamagitan ng lakas na kaloob niya sa akin. Kaya kong maging salat sa pagkain at damit sa pamamagitan ng lakas na kaloob niya sa akin. Iyan ang ipinangako ni Jesus. Hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man, ayon sa Hebreo chapter 13 verse 5. Kung tayo man ay magutom, siya ang ating magiging walang hanggan at nagbibigay buhay na tinapay. Kung tayo ay mapahiya dahil sa kahubaran, siya ang ating magiging perpekto at matuwid na kasuotan. Kung tayo ay pahirapan at mapasigaw sa nakamamatay na sakit, hindi niya hahayaang isumpa natin ang kanyang pangalan. At kanyang ipapanumbalik ang ating bugbog na katawan sa walang hanggang kagandahan. Ang kabilang panig ng risk, matagumpay na pag-ibig. Ang pinakamahalagang kaaliwan at katiyakan sa lahat ng ating pakikipagsapalaran para kay Kristo ay ang katotohanan na walang makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ni Kristo. Tinanong ni Pablo, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Ayon sa Roma chapter 8 verse 35. Ang sagot niya ay, hindi. Sa makatuwid, walang kapighati ang mararanasan ng tunay na Kristiyano ang magiging patunay na nahiwalay na siya mula sa pag-ibig ni Kristo. Ang pag-ibig ni Kristo ay magtatagumpay sa lahat ng kapighatian. Malinaw na ipinapahayag ito ng Roma chapter 8 verse 38 to 39, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sa dulo ng bawat kapighatian, kahit na ito ay magresulta pa sa kamatayan, ang pag-ibig ng Diyos ay magtatagumpay. Ito ang pananampalatayang nagpapalaya sa atin para mag-take ng risk para sa layunin ng Diyos. Hindi ito heroism o pagnanasa sa adventure o lakas ng loob mula sa pagtitiwala sa sarili o pagsisikap para makuha ang pabor ng Diyos. Ito ay pananampalatayang katulad ng sa isang bata sa katagumpayan ng pag-ibig ng Diyos, na sa kabilang panig ng lahat ng ating risks alang-alang sa katuwiran, ang Diyos pa rin ang patuloy na hahawak sa atin. Tayo ay walang hanggang magagalak sa Kanya, walang kahit ano na masasayang. Higit na mainam pa sa pagiging conquerors. Ngunit mayroon pang higit sa pangakong nagbibigay lakas sa atin sa panahon ng pakikipagsapalaran alang-alang kay Kristo. Tinanong ni Pablo, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Ayon sa Roma chapter 8 verse 31. Ang sagot na nais niyang ibigay sa atin ay, walang kahit sino. Ito ay katulad din ng pagsasabi na, kung ang Diyos ay panig sa atin, walang makakalaban sa atin. Parang hindi naman makatotohanan para itong pagsasabi na kapag pinugot ang ulo mo, walang kahit isang hibla ng iyong buhok ang malalagas. Ang mga pahayag na ito, sa tingin ko ay nagnanais na magpahayag ng higit pa sa nasabi na natin. Nais nitong magsabi ng higit sa pagsasabi na ang mga mamamatay na mananampalataya ay hindi mahihiwalay kay Kristo. Ang mga salitang, mga bagay na higit pa, ay lumalabas sa mga salitang lalong higit pang magtatagumpay. Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Ayon sa Roma chapter 8 verse 37. Ano ang ibig sabihin ng lalo pang higit na magtatagumpay? Paano kang lalong higit na magtatagumpay kapag nakipagsapalaran ka alang-alang sa Diyos at pagkatapos ay masaktan dahil dito? Kapag ikaw ay nagpakita ng pagsunod na nagpaparangal sa dakilang kahalagahan ni Hesukristo at atakihin ng isa sa mga kaaway na nabanggit sa verse 35, halimbawa ay pagkagutom o espada, ano ang dapat mangyari sa iyo para matawag na conqueror? Sagot, hindi ka dapat mahiwalay mula sa pag-ibig ni Hesukristo. Ang layunin ng umaatake ay ang sirain ka at ihiwalay ka kay Kristo at dalhin ka sa lubos na pagkawasak na wala ang Diyos. Ikaw ay isang conqueror kung matalo mo ang layuning ito at manatili sa pag-ibig ni Kristo. Ipinangako ng Diyos na mangyayari ito. Dahil nagtitiwala tayo rito, tayo ay nakikipagsapalaran. Pero ano ang dapat mangyari sa pakikipaglaban sa tagutom at espada kung ikaw ay tatawaging higit pa sa isang conqueror? Ang isang biblical na sagot ay ito.
Ang isang conqueror ay tinatalo ang kaaway, ngunit ang isang higit pa sa isang conqueror ay sinusupil ang kaaway niya. Ang isang conqueror ay pinapawalang bisa ang layunin ng kanyang kaaway, ang isang higit pa sa conqueror ay ginagamit ang kaaway para magawa ang layunin niya. Ang isang conqueror ay pinapapatay ang kanyang kalaban. Ang isang higit pa sa isang conqueror ay ginagawang alipin ang kalaban niya. Ano ang ibig sabihin nito sa praktikal na usapan? Gamitin natin ang mga salita ni Pablo sa 2 Korinto chapter 4 verse 17. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Dito ay masasabi natin na ang kapighatian ay isa sa mga umaataking kalaban. Ano ang nangyari sa pakikipaglaban ni Pablo dito? Siguradong hindi siya nito nahiwalay mula sa pag-ibig ni Kristo, ngunit higit pa riyan, ito ay kanyang nabihag. Ito ay naging alipin niya at naglingkod para sa walang hanggang kagalakan ni Pablo. Ang kapighatian, ang dating kaaway, ay kumikilos na ngayon para kay Pablo. Ito ay naghahanda para kay Pablo ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Ang kalaban niya ngayon ay alipin na niya. Hindi niya lamang basta nalupig ang kaaway niya. Higit pa sa paglupig ang nagawa niya rito, itinaas ng kapighatian ang kanyang espada para putulin ang ulo ng pananampalataya ni Pablo. Ngunit sa halip, kinuha ng kamay ng pananampalataya ang braso ng kapighatian at pinuwersa itong putulin ang bahagi ng pagkamakamundo ni Pablo. Ang kapighatian ay naging tagapaglingkod ng kabanalan at kapakumbabaan at pag-ibig. Nais ni Satanas na gamitin ito sa kasamaan, ngunit ginamit ito ng Diyos para sa kabutihan. Ang kaaway ay naging alipin ni Pablo at nagbigay ito sa kanya ng isang mas dakilang kaluwalhatian kaysa sa kanyang makakamtan kung wala ang pakikipaglaban. Sa paraang iyan, si Pablo at ang bawat tagasunod ni Kristo ay higit pa sa isang conqueror. Ang tanging daan na patungo sa walang hanggang kagalakan. Ito ang pangakong nagbibigay kapangyarihan sa atin na mag-take ng risk alang-alang kay Kristo. Hindi ito heroism o pagnanasa sa adventure o lakas ng loob mula sa pagtitiwala sa sarili o pagsisikap para makuha ang pabor ng Diyos. Ito ay simpleng pagtitiwala kay Kristo na sa Kanya ay gagawin ng Diyos ang lahat ng kailangan upang malugod tayo, na Siya ay parangalan at itaas magpawalang hanggan. Ang bawat mabuting pangyayari para pagpalain tayo at bawat kasamaan na ginawa laban sa atin, sa huli ay tutulungan tayo na magmalaki lamang sa krus, itanghal si Kristo at luwalhatiin ang ating manlilikha. Ang pananampalataya sa mga pangakong ito ay nagpapalaya sa atin para mag-risk at makita sa ating mga sariling karanasan na mas mabuti pa ang mawala ng buhay kaysa sayangin ito. Kung gayon tama at mabuti ang mag-risk alang-alang kay Kristo, mabuti ang makipaglaban sa kaaway at sabihing, mangyari nawa ang kalooban ni Yahweh. Mabuti ang paglingkuran ang mga anak ng Diyos at sabihing, kung dapat akong mamatay, ako nga ay mamamatay. Tama ang tumayo sa nagliliyab na pugon ng kapighatian at tumangging sumamba sa mga Diyos ng mundong ito. Ito ang daang patungo sa kaganapan ng kagalakan at kaligayahan magpakailanman. Sa dulo ng bawat ibang daanan na ligtas at walang risk, ilalagay natin ang ating mukha sa ating mga kamay at sasabihing, sinayang ko ang buhay ko.